Kristo sa ilalim ng pamumuno ng punong ministro na si Ka Eduardo Manalo. Iglesia ni Cristo. Habang ang mga miyembro nito ay patuloy na kinakasangkapan upang magpayaman siya at mga piling katiwala, patuloy rin na nasasalaula ang mga turo at mga adhikain ng kanyang ama na si Ka Erdi Manalo. Ginagawa nilang mga bulag, pipi at bingi ang mga mananampalataya ng iglesia at gumagawa ng mga bagay na salungat sa mga aral ng Diyos. Malinaw ang aral na ibinahagi ni Ka Erdi Manalo na nagsabi na ang iglesia ni Kristo ay hinding-hindi magkakaroon ng utang at hinding-hindi magsasanla ng ari-arian. Ang iglesia ni Kristo ay hindi ho nagsasangla ng mga titulo ng lupa para lamang makakuha ng pondo. Bukas ang opisina ng iglesia, pag nakakita kayo ng kahit isang titulo na may gravamen o mayroong marka ng pagkakasangla, maghiwa-hiwalay na tayo. Malinaw din ang tagubilin noon ni Ka Erdi na hinding-hindi magpapagamit ang iglesia sa mga dayuhan at sa mga politiko. Hindi tayo tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato o sino mang pinuno ng gobyerno. Ngunit sa ilalim ni Ka Eduardo Manalo ay nabaon sa utang ng iglesia. Marami ring ari-arian nito na ang ilan ay mga malalaking prime properties ay naibenta o dili kaya ay nakasanla. Public record ang mga yan at hindi gawa-gawa. Ang masakit ay galing sa dugo at pawis ng mga kaanib ang mga ari-arian na pinagbebenta at ipinagsasanla ni Ka Eduardo Manalo habang ang kanyang pamilya at iilang katiwala ay namumuhay ng marangya. Lumalabas na umutang ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo ng 1.3 billion na lumobo hanggang umabot sa 4.8 billion pesos mula sa Metropolitan Bank and Trust Company at sa Asia United Bank Corporation upang maitayo ang Philippine Arena na hanggang ngayon ay lugi pa rin at hindi kumikita. Upang makakuha ng loan ay ginamit ng pamunuan ng iglesia bilang collateral ang 61 ng mga ari-arian nito sa Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite at Baguio. Isinanla rin ang 317 condo units na pag-aari ng Iglesia ni Cristo. Lalo pang sinalaula ng kasalukuyang pamunuan ng iglesia ang kanilang simbahan dahil sa kanilang pamumulitika sa halit na panigan ng pagiging tapat sa Diyos at sa bayan ay pinaglalaban pa ang pamilyang Duterte. Yung pamilyang Duterte.